Kamusta po? You're watching the News Listener. Ako po si Angelo. Guys, ito na naman ang ating idol na si Robin Padilla. Sinabihan itong ICC prosecutor na, nag-aaral ba kayo ng batas? Ang galing, no? Siya pa mismo, Hiyang-hiya naman tayo kay idol Robin Padilla. Number 1 pa yan, sa Senado. Oh, okay, so punta tayo sa inquire.net. At ayon dito, Senator Robin Padilla chided the International Criminal Court prosecution after it opposes the requests of former President Rodrigo Duterte to waive his right to appear before the tribunal hearings on the confirmation of charges against him in connection with his administration's war on drugs. So itong post na to from Inquirer, nakakuha siya ng 80,000 reactions. Okay? At kung titingnan mo yung haha na reactions, 78,000 reactions. Grabe, no? alam mo talaga kung paano makuha yung mga tawa ng Pilipino na meron tayong senador na gaya nito. Okay, so let's watch this. By the way, guys, meron tayong nakitang mga comments, okay? At ito yung pinaka-perfect example, sabi ni Clark Vincent. Perfect example of Dunning-Kruger effect. Confidence is high when the knowledge is low. O, di ba? Kasi, imagine yun malapit na tong si Robin Padilla 2002, di ba? So magtatlong taon na siyang sobrang more than 3 years na senador. Tapos when it comes to this information o sa mga ganitong pagkakataon sa motions na sa korte, ay talaga mismo siya nanggaling sa kanya. Hindi to galing sa mga abogado niya. So ito talaga yung Robin Padilla na binoto ng mga DDS. Na kuwang-kuwa mo talaga na kahit alam mong hindi talaga, aminin na natin, hindi matalino tong si Robin. Pero yung kanyang confidence, mas mataas pa sa kanyang katalinuhan. Okay, so basahin natin tong news from Inquirer. Okay? So, punta tayo sa kabilang page. Yan. Sabi niya, nag-aaral ba kayo ng batas? Niya naman ako kay Senator Robin. Okay, so punta tayo dito, guys. So sabi dito, punta tayo dito sa sinabi niya. Karapatan ng accused yun. Akala ko ba itong prosecution nag-aaral ba kayo ng batas? O, di ba? We know na itong si Robin Padilla ay matinding alagad ni Duterte. O, di ba? At if you guys remember, mangyayari na po yung confirmation charges hearing by next week. Okay? So ang ginawa ng prosecution office ay nag-file ng motion para i-allow o para i-block yung motion ni Duterte na hindi pumunta ng confirmation hearing. Kasi yun ang request ni Duterte. Matanda na daw siya, hindi niya na kaya. Pero nagsulat siya ng ng request o motion para hindi mag-attend ng hearing. Yun pa yung isipin mo na siya pa yung nagsulat, tapos sasabihin niya matanda na, frail na, hindi na kaya, pero nakakapagsulat. Diba? So yun ang ginawa ng prosecution office. Nag-file sila ng motion to block Duterte's request na hindi umattend. Gustong-gusto ng prosecution office na umattend itong si Duterte sa kanyang first hearing confirmation charges. Okay,
Now, balik tayo kay Robin. Sabi niya dito, karapatan ng accused yung kung ayaw niyang humarap, lalong-lalo na matanda na siya. Karapatan niya yun, human rights. Oh, human rights. Sa panahon ng kanyang amo, hindi mo yung human rights, inapak-apakan tong mga walang iyang ito. Tapos, ang lakas ng loob ni Robin Padilyang humingi ng human rights sa kanyang upuon ng klase, no? Okay, continue. Lahat ng klase ng law, pwede na yang gamitin para hindi siya lumabas dyan. Okay. Padilla particularly noted how Filipinos might react when they see Duterte in court. Sasabihin na naman na matanda na. Yung itsura ni Digong gagawin kalokohan. Nako, alam ho natin yun. O kumbaga nagsasabi na siya na kung lumabas si Duterte, kukutyain ng mga kalaban nila. In my opinion, guys, the reason why na ayaw ni Digong makita yung kanyang kalagayan, para yung mga supporters nila, isipin na matanda na si Digong kaya hindi siya dumadalo doon sa hearing. Hindi niya na kinaya. Kaya gayon, di ba? Kasi yung narrative na paawa effect, na ito yung nangyari kay Digong, matanda na, long hair na, yun ang kanilang goal. Yung goal ng mga mouthpiece ng mga Duterte para yung kanilang mga supporters ay mabudol pa rin nila. Okay? Yun ang pagkakaintindi ko nun. Ayaw niya ipakita para para isipin ng mga supporters niya na maluba yung kanyang kalagayan. Well, in fact, napaka sarap ng buhay ni Duterte doon. Mas masarap pa yung buhay niya kaysa sa mga Pilipinong kulong hanggang ngayon dito sa mga ating mga presinto o sa mga BGMP natin. Okay? So, punta tayo sa baba. Sabi niya, he urged the ICC just allow Duterte's lawyer to face the confirmation. Siya pa yung nagano siya pa yung nagsasabi na, hoy, ay hindi naman hoy, please naman po, yung mga abogado lang ni Duterte yung pumunta. Okay. So in writing, request, Duterte insisted that does not recognize the jurisdiction, that he was only kidnapped when he arrested in Manila on March 11 last year, faced crimes against humanity. Case logs lodged against him at the Hague of Netherlands. So sabi dito, yung ni Duterte, I'm a Filipino forcibly pushed into a jet and renditioned to the Hague in the Netherlands, flagrant contravention of my country's constitution and the national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. Kumbaga, sa kanyang mensahe dito, doon sa request ni Digong na hindi umattend, ay kinidnap daw siya. Well, in fact, ang ICC mismo naglabas ng warrant of arrest at kinumply lang to ng gobyerno ni administrasyon ni Marcos. Okay, so there's no illegal proceeding na nangyari doon. Okay? Punta tayo sa baba. Sabi ni Duterte, I'm old, tired, and frail. Yan sinabi niya. So, ang korte, pinayagan na hindi dumalaw ito si Rodrigo Duterte. Yun ang pagkakabasa natin just today. Okay, so inalaw si Rodrigo Duterte na hindi umattend. Okay? Pero, para sa akin guys, medyo yan Sana inalaw na lang ng ICC na
umattend itong si Rodrigo Duterte sa confirmation hearing para makita ng lahat ng Pilipino na yung narrative ng mga Duterte na matanda na, payat, hindi daw pinapakain ng maayos, long hair, ayos sa kanilang mga anak, para makita natin kung ano talagang yung sitwasyon ni Digong, di ba? O yan, galing sa Philippine News Agency, ICC grants ex-President Duterte request to skip confirmation hearing. So inallow siya. Kasi yung confirmation hearing sa 23, okay? So that means the ICC can allow someone to waive their right to be presented. Yon. Okay, now, balik tayo sa issue ni Padilla, ni Robin, na nag-aaral ba kayo ng batas? So, isipin nyo guys, yung opisina po ba ng prosecutor ng ICC, hindi po ba sila allowed mag-file ng motion to counter, to oppose? Ito, pakita ko sa inyo. So, tinanong natin yung AI ng Google at sinabing nila na hindi. Opposite is true. So, yung ICC Office of the Prosecutor is not only allowed but often procedurally required to respond to or oppose motions filed by the defense. So that means they're allowed to do that. Kaya wag sabihin ni Duterte, ni Robin Padilla na nag-aaral ba kayo ng batas? Nakasaad mismo sa kanilang rules na ganyan ang ginagawa ng ICC Office of the Prosecutor. So, itanong natin kay Robin Padilla, nag-aaral po ba kayo, Sir Robin? O nakikinig lang kayo sa abogado nyo? Baka mas mabuti pa po na yung abogado nyo na lang po ang maging senador. Kasi mas alam pa yung mga abogado nyo kaysa sa inyo. Kaya pinagtatawanan kayo ng maraming Pilipino na itong mga pinaggagawa mo, hindi talaga, kahit hindi abogado ang isang Pilipinong may talino, pero nakakaintindi sila ng logic, talagang tatawanan nila sa pinaggagawa mo. Tapos, may ano ka pa, gusto mo pang maging Vice President ni Sara Duterte. Pag nanalo ito ulit guys, ewan ko na lang talaga kung anong klaseng Vice President ang makukuha natin. Promise. Okay, so yan na po ang ating video for today. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Kung mayroon pa kayong komento kay Robin, sa matalino nating senador, paki-comment po sa ating comment section. I'll see you in the next video. Salamat po sa pakikinig.